The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Copides. Good morning, Brad Jeff. It's Friday. Ay, salamat po sa araw po ng pagpapahinga na paparating. Bagamat ngayon ay Holiday Friday, tayo po naman po ay walang pahinga sa paghahatid ng inspirasyon at magandang balita mula sa ating pong ang lalaking labada lang ang pahinga. Kung merong jingle lang ang pahinga, ito, labada lang ang kanyang pahinga. Sana all. Okay, Brad, good morning. Alam mo, Ah. Brad Ted, alam mo yung pagpapawis lang sa pagsasampay, ilang calories na yun ang Oo. burn natin dyan. So, Malaking bagay yun. ugaliin nyo pong magsampay Sige. pagka magpiga. Oo, lalo na paglabada, di ba? Oo. So sige, so Brad Jeff, pwede bang Seminar sa pagsasampay. Hindi, Char, pwede bang pwede ka ma-hire. Kasi medyo Madami sa inyo. dumarami yung labada ko. Oo. Okay. Okay, Brad. Smile naman tayo dyan mga suki. Ito na po ang ating pong inspirasyon, si Brad Jeff. Go, Brad. Yes, Brad, tapusin na po natin yung ating The Lord's Prayer. Maalala po natin, mga disipulo ni Jesus, tinanong siya, paano ba magdasal? Kasi mga disipulo ni John the Baptist, tinuturuan niya. So ito po yung The Lord's Prayer. Mula Lunes, tapusin natin ngayong Biyernes. Ngayon naman po is how to overcome temptation. Maganda po kasi sinabi ni Jesus dito sa kanyang huling yugto sa Santiago 4:7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Ito po yung konsepto nung paano labanan yung temptasyon. Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. So ito po yung naging kumbaga susi paano malabanan yung temptation. Minsan inisip natin, maliit lang naman na bagay yan, temptation lang. Konting compromise lang. Wala namang makakaalam o barya lang naman to compare sa kinukuha ng mga karamihang mga alam nyo na. But temptation is serious because small compromises eventually lead to bigger consequences. At behind po sa bawat temptasyon, yung real enemy who wants to destroy our lives. Kala nyo, unti-unti lang, nako, kakainin tayo ng buhay pagka pinagbigyan natin siya ng konting puwang. That's why Jesus teaches us to pray, lead us not into temptation, but deliver us from evil. By the way po, si Jesus po hindi na-exempt sa temptation. Siya din po ay sunubukang i-tempt ni Satan sa wilderness at napagtagumpayan niya to. Yun ang maganda. Ano sikreto ni Jesus? Well, unang-una, stand on the word of God. Ano ibig sabihin nun? Every time po si Satan tinetempt si Jesus dun sa wilderness, ang sagot niya, it is written. Nasusulat yan. Okay? Hindi to opinion, hindi to feelings, nasusulat yan. Kaya nga sabi rin sa isang verse, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God. So, si Jesus po hindi nakipag-argue kay Satan, he declared truth. And the word of God exposes lies at ini-strengthen yung spirito natin. So, kung natetempt ka, magsugal kaya ako para dumami pera ko. Kasi sabi ni Satan, konting puhunan lang, yayaman ako. Ano ba yung nasasabi sa Bible? So, labanan natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, don't negotiate with temptation. Pag napansin niyo po si Jesus dun sa wilderness, he never entertained the enemy. Walang discussion, walang compromise. Hindi sinabi ni Jesus na, pag ginawa mong tinapay ang bato, konti lang gawin mo para hindi naman gano'ng kalaki kasalanan ko. No. Walang pag-isipan ko muna. He responded immediately and firmly, nasusulat, hindi dapat gawin yan. Minsan po bumabagsak tayo, hindi dahil mahina tayo, kundi masyado natin pinatagal yung usapan sa utak natin kung tatanggapin ba natin itong temptasyon na to o hindi. Remember, the longer you entertain temptation, the stronger it becomes. Kaya si Joseph sa Biblia, nung tempted ng misis ng kanyang amo para gumawa sa kanya na hindi dapat gawin, tinakbuhan niya. Delayed obedience often leads to disobedience. And lastly, paano natin mapagtagumpayan ng temptation? Depend on God, not just on willpower. Before po sa temptation, Jesus was fasting for 40 days dun sa wilderness. He was spiritually prepared. So gusto niyo po mapaglabanan ng temptasyon, umangkla po tayo sa Diyos. Kumapit tayo sa Kanya because it's not won in the moment, it is won in your daily walk with God. Santiago 4:7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Tayo manalangin, Panginoon. Alam namin yung tentasyon ay matamis sa una.
Wala naman, Lord, mapait na temptasyon. Yung mga naging addict ngayon, kung anumang droga, anumang substance, anumang masamang gawain, sugal, lahat yan ay nagsimula sa patikim-tikim. Ngunit ngayon, gumon na, wala nang pamilya, sira na, naitaya pati kaluluwa. Kaya Lord, nagsisimula ang temptasyon na matamis sa una, ngunit mapait sa dulo. Kaya Lord, tulungan mo kami labanan kung may area ng buhay namin na pinapasok ngayon ng temptasyon. Lord, maging alerto kami. Commit to the Lord Jesus Christ, to His Word, and then we can overcome temptation. Tulungan niyo po kaming maging malakas sa gitna ng laban sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa amin napakinggan na aral mula kay Brad Jeff. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad sa kanyang ginagawang misyon sa aming programa at sa kanila pong simbahan. Lord, kayo na pong bahala sa aming mundo. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad, sa ating series this week. And we look forward sa another series para po sa ating aral by next week. Sa lahat po naman nag-aabang kay Brad Jeff, salamat po ng marami. Ito po'y bahagi po ng ating programa para po lamang po sa ating pong kalabit na dapat pong maramdaman, lalo na kapag may mga pagkakataon na tayo po ay naguguluhan. Ayan. So Brad, salamat na marami. Wala ka bang ikakasal? wala bang gusto lumagay sa tahimik? Yun, wala pa. I-inform kita pag may gustong lumagay sa tahimik. Sige. So, we'll catch you again tomorrow on Monday, Brad. Baka na meron kang gustong i-announce o i-plug. Tama naman, Brad. Tomorrow, alas 4 po yan sa Anchor Church. Ito po yung ating simbahan. Anchor Church, sa Facebook ko po yan. Sa Pastor Jeff, doon po ini-stream yan sa Facebook at YouTube. 4 p.m. po, alas 4 ng hapon. Sabado sa Anchor Church. Yan po ating simbahan na nililid. Yan, Ted. Okay, so have a good weekend, Brad, and spread the good news once again. Thank you. We'll catch you Monday. God bless. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.